What's up guys? Ito ang Windbreaker Full Season 2. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos na silang tipunin ni Umamiya para pag-usapan ang mga insidente kay Yamato Endo, bigla naman niyang iniba ang vibes at nagyayang kumain muna para mas maganda ang kanilang usapan. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagkain, natameme si Sakura dahil akala niya isang intense na usapan ito. Napatango rin si Hayato at napasabi, siguro picnic lang natin to. Bigla namang dumating si Sug Ishida at nag-abot ng cup sa mga miyembro nila. Pero nung makita niya sila Sakura na andun din, bigla siyang natameme at natulala, sabay gigil, dahil ayaw niyang bigyan ng baso si Sakura. Kaya naman ang inabutan lang niya ay sina Nirei at Hayato. Nung mapansin ni Sakura na wala siyang cup, nagsisigaw ito at sinabing, bigyan din ako. Tumingin si Sug Ishida na may halong pagkainis, kaya binigyan niya ito, pero nilukot muna niya bago ibigay, na mas lalong nagpikan kay Sakura. Kaya naman pinagsabihan siya ni Umamiya, ano ka ba, Sug Ishida? Huwag ka namang masyadong masungit, at huwag mo ring sayangin ang mga cup. Dahil dito, nabahag ang buntot ni Sug Ishida at agad niyang inayos ang cup ni Sakura. Sabay puri sa kanya ni Umamiya dahil masunurin siya. Kaya naman nagyabang agad si Sug Ishida kay Sakura, na mas lalong nagpikan dito. Agad namang sinabi ni Hiragi, mag-umpisa na tayo sa main topic ng usapan. Bigla namang naging seryoso ang lahat at tumahimik. Sabay tanong ni Umamiya kay Sakura, ano sa tingin mo kay Yamato Endo nung una mo siyang makita? Sumagot si Sakura, ang tingin ko sa kanya ay isang walang kwentang basura. Natawa naman si Umamiya sa sinabi ni Sakura, sabay sabing, nalaman ko kay Tsubaki na nagka-interest siya sa'yo, Dagdag pa niya, kaya naman gusto kong mas makilala mo pa si Yamato Endo, kung sino at ano ba talaga siya. At para masabi yan, kailangang magsimula tayo sa umpisa, kung paano nabuo ang Bofurren. Sabay nagsalita si Nirei, alam ko kung paano nabuo ang Bofurren. Hindi ba nag-unite ang Frieren dahil sa'yo at sa grupo mo, Umamiya? Kaya naging Bofurren ito? Sumagot si Umamiya. Tama ka, pero kaunti pa lang yun ang totoong storya. Hindi alam ng lahat, pero ngayon sasabihin namin ang naiwang bahagi ng kwento kung paano talaga nabuo ang Bofurren, ang storya ng mga anino ng Frieren. Sabay tanong muli kay Nirei kung ano pang detalye ang alam niya tungkol sa pagkabuo ng Frieren. Kaya nagkwento si Nirei, ito ay 2 taon na ang nakaraan, April 7. Ang Frieren ay isang sikat at matatag na eskwelahan na naglalaman ng napakalalakas na estudyante. At 5 estudyante na may pare-parehong layunin ay pumasok sa paaralang ito. Pero noong nakaraan, ang Frieren ay puno ng masasama, mga mahilig sa gang war para i-rank ang kanilang sarili kung sino ang pinakamalakas. Pero nang nagpunta na sa eskwelahan ang 5 ito, nagsimula nilang haminin ang lahat ng grupo sa loob ng Frieren. Isa-isa nilang winasak at pinabagsak ang mga ito, at umangat sila sa pinakatuktok ng Frieren ng sobrang bilis, wala ni isa mang nakapigil sa kanila. Ang lahat ng kalabang tinalo nila ay ginawa nilang kakampi, at pinalawak nito ang impluwensya nila sa buong eskwelahan. Pagkalipas ng 1 taon, nasakop na nila ang lahat. Tumigil ang gulo at nagawa nila ang isang bagay na hindi pa nagagawa, na pagsama-sama nila ang lahat. Nagkaisa ang buong eskwelahan, kaya ang dating Frieren ay ginawang Bofurren, at naging protector ng buong bayan. Pagkatapos ng matinding kwento ni Nirei, nagpalakpakan ang lahat at humanga sa galing niyang kumuha ng impormasyon. Pero pinutol sila ni Sakura at tinanong, ano naman ang sinasabi ni Umamiya na anino ng Bofurren? Kaya nagsalita si Umamiya at tinanong si Nirei, ano bang alam mong impormasyon tungkol kay Yamato Endo? Sumagot si Nirei, kapag pinangarap mong makapasok sa Frieren, sigurado malalaman mo kung sino si Yamato Endo. Isa siyang alamat, kagaya ni Umamiya. Pareho sila ng taon pumasok, at gumawa rin sila ng grupo sa loob ng Frieren na tinatawag na Super Brawlers. At kahit minsan, hindi sila natalo, kahit anong grade pa ang kalaban. Pero iba sila sa grupo ni Umamiya. Pinangungunahan nila ang karahasan at puwersa para magparami at magpalakas. Hindi lang sila sa loob ng Frieren naninira, maski anong grupo sa labas, walang panama sa kanila. At alam ng lahat, kapag nakipaglaban na si Yamato Endo, walang natitira, lahat nawawasak. Kaya kapag nagka-interest si Yamato Endo sa isang bagay o tao, wala na, katapusan mo na. Napangiti si Sakura habang kinakabahan.
Dinagdag pa ni Ray, si Yamato Endo ang pinakamalaking hadlang kina Umamiya sa hanggarang mapagkaisa ang buong Frieren. Pero sa huli, nagtagumpay pa rin sila Umamiya kaya nagkaisa ang Frieren. Pero sila Yamato Endo, hindi piniling sumama sa Frieren, kaya umalis na lang sila. Kaya siya tinawag na anino ng Frieren, tama ba? Pero nagsalita si Umamiya at sinabing, may dalawang mali sa storyang nalaman mo, ni Ray. Una, hindi sila kumikilos base sa galit sa atin. At sa tingin ko, may binabalak si Yamato Endo para sa Frieren. Sumagot si Ray habang kinakabahan, pero kahit anong mangyari, tinalo na natin sila dati. Kaya kahit umatake siya ngayon, magiging okay lang tayo, tama ba? Bigla namang naging seryoso ang lahat. Sumagot si Umamiya, at ayan ang pangalawang mali sa kwento mo. Hindi sila umalis sa Frieren dahil ayaw nilang sumanib sa atin. Umalis sila dahil gusto nila. At ginawa nila ito bago pa man nagkaisa ang Frieren. Kinabahan si Ray, lalo nang seryosong nagsalita si Umamiya. Tama ang kutob mo, hindi namin sila tinalo. Lalong kinabahan si Ray habang nagtanong, anong ibig mong sabihin, Umamiya? Kaya sumagot si Umamiya, kagaya ng sabi mo, nag-unite ang Frieren at naging kakampi natin ang lahat dito para protektahan ang bawat isa. Pero iba ang grupo ni Endo, mas gusto nila ang dating Frieren, yung puno ng karahasan at gulo. Ilang beses na naming nilabanan ang grupo ni Yamato Endo. At para itong deathmatch kada laban. Pero sa huli, walang malinaw na panalo. Kahit ganoon, patuloy naming nilalabanan ang ibang grupo, at unti-unti kaming dumami. Dahil dito, nagbago ang Frieren, naging mas disiplinado ang mga miyembro. At dahil wala ng gulo, nawala ng interest si Endo at umalis na lang sa Frieren, dala-dala ang kabrutalan at kasamaan ng dating Frieren. Pero, ang anino ng Frieren ay unti-unti nang lumalapit sa atin. Hindi ko alam ang detalye, pero sa tingin ko, gusto nilang ibalik sa dati ang Frieren. Kinabahan ang lahat, pero nabigla sila nang tumawa si Sakura at sinabing, mas okay yun, hindi na natin sila kailangang hanapin. Simple lang ang gagawin natin, hindi mahalaga kung sino sila, basta poprotektahan natin ang lahat, at isa-isa natin silang pababagsakin. Hindi ba ganito ang Frieren? Nabigla ang lahat sa sinabi ni Sakura, at natuwa ng lubos. Sabay sabing, napakaswerte talaga namin dahil dito ka pumasok, Sakura. Dinugtungan pa ni Umamiya, kaya Sakura, pag nagkagulo ang lahat, sa'yo ko ipagkakatiwala ang laban kay Yamato Endo. Nabigla si Sakura, sa kanya ibinigay ni Umamiya ang pinakamalakas na kalaban. At hindi si Umamiya mismo ang lalaban. Kaya ngumiti na lang siya at na-excite. Huwag ka magreklamo sakin ha, kapag naagawan kita ng kalaban. Pero sumagot si Umamiya, hindi, wala namang interest sakin si Endo. Kahit nung nasa Frieren pa kami, hindi siya lumaban sakin ng one-on-one. Nagulat si Sakura at nagtanong, hindi ba sabi mo ilang beses kayo naglaban ng grupo ni Yamato Endo? Sumagot si Umamiya, oo, kagaya ng sabi ko, grupo ni Yamato Endo. Pero hindi siya mismo. Dahil may isa pang legend bukod sa kanya. Nabigla sila, meron pa palang isa pang legend ng Frieren. Napasabi si Ray, isa pang legend. Hindi ako makapaniwala, may isa pang halimaw, kagaya ni Yamato Endo. Pero pinutol siya ni Umamiya. Hindi lang kagaya, higit pa, mas malakas siya at mas nakakatakot kaysa kay Yamato Endo. Siya lang ang tanging tao na hindi ko kayang talunin. Hindi ko siya tinalo, kahit isang beses. Nabigla ang tatlo sa narinig. Hindi makapaniwala na meron palang isang taong mas malakas sa kanilang lahat. Ang pangalan niya ay Chika Takeshi. Siya ang pinakamalakas sa buong history ng Frieren. Lumipat ang eksena kay Yamato Endo, kung saan naglalakad-lakad siya. Bigla siyang napahinto at nagulat sa nakita niya. Napansin niyang maraming katawan ang nagkalat sa paligid. At sa ibabaw ng mga ito, naroon si Chika Takeshi. Sabay tanong ni Yamato Endo, bakit mo sila pinagpapatong-patong? Sumagot si Takeshi, mas maganda magpalipad ng Furry Works, kapag mas mataas. So ayun na nga guys, ang pagtatapos ng Windbreaker Season 2. Salamat sa solid na suporta. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality anime recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod na recap.